Mga master, narito ang ilan sa mga komento na kapansin-pansin doon po sa isang Facebook post ng GSIS sa kanilang Facebook page. Kung makikita po natin ay napakarami ng mga GSIS members na nananawagan na sana muling magkaroon ng GFAL o kaya ay gawing renewable ito pong GSIS Financial Assistance Loan na dating offer ng ahensya ngunit hindi na available ngayon. Sa episode na ito ay ating pag-usapan, what if babalik ang GFAL? Mag-a-apply kaya ng loan itong mga bagong miyembro ng GSIS o kaya ay mag-a-apply ba kaya ng loan yung mga dati ng miyembro pero wala pang existing GFAL o kaya ay papayagan ba ang renewal para sa mga may existing na GFAL? Yan ang ating pag-usapan sa episode na ito. Pero bago ang lahat mga master ay pag-usapan muna natin kung ano itong GFAL. Ang GFAL ayon sa website ng GSIS is a one-time and non-renewable debt consolidation and balance transfer facility. Ibig sabihin ito ay minsan lang, hindi ka na pwedeng mag-avail muli ng GFAL kung mayroon ka ng existing GFAL kasi nga ito ay one-time offer lamang. One time mo lamang pwedeng ma-avail. Ito rin ay non-renewable. So sa basihan ng pagiging GFAL niya mismo ay ito ay personally non-renewable na. No, hindi na talaga renewable si GFAL by the face, no, by the definition itself bilang isang GFAL. Ito rin ay nagko-consolidate ng utang ng mga miyembro at balance transfer facility. Ibig sabihin po, yung mga utang ninyo sa kahit saan man pong bangko ay pwede po ninyo na yung balanse ng mga utang na yon ay isahin, i-consolidate at i-transfer doon sa GSIS. Tatanggalin mula sa bangko, i-transfer sa GSIS, babayaran ng GSIS mula sa bangko para yung utang ninyo ay wala na sa bangko kundi doon na sa GSIS. At yan po ang GFAL. So base po sa definition mismo ng GFAL, ito ay one time lamang at hindi renewable. So malabo na magkakaroon ng renewal sa GFAL in itself, no, hanggat hindi po magbabago ang terms and conditions nito dahil by definition in itself hindi na talaga siya renewable. So pwedeng magkaroon ng bagong programa ang GSIS para pwedeng i-buy out ang GFAL o kaya ay pwedeng magkaroon ng panibagong GFAL para naman sa mga wala pang GFAL sa kanilang account or doon sa mga wala ng GFAL kasi pina-buy out na. Pero still yung tanong, mag-a-apply kaya ng GFAL itong mga GSIS members kung hindi i-improve o hindi po tataasan ang term ng GFAL base po sa kasalukuyang term nito na 6 years at 6% per annum computed in advance. Yes po, ayon sa GFAL na terms and conditions, ang kaniya pong loan term ay 6 years or 72 equal monthly installments. Mayroon itong interest rate na 6% per annum computed in advance para po ito sa mga regular active members katulad po natin ng mga miyembro ng GSIS na empleyado ng DepEd. 2 years lang naman ito para sa mga active members na elected o kaya ay appointed status lamang. Pero tayo, permanent tayo, empleyado ng DepEd o kaya ay other government agencies na miyembro ng GSIS, 6 years yung loan term na pwede ma-avail under the GFAL. Kung hindi po babaguhin ang loan term na ito, again, mag-a-apply kaya ang isang ordinaryong borrower na miyembro ng GSIS. Sa kasalukuyan, kung ikaw ay empleyado ng DepEd, ang inyo pong loan sa mga private lending institutions ay pinapayagan na po ng hanggang 5 taon na loan term. 5 years na po ang loan term sa mga PLIs ngayon unlike before na 3 years lamang. At ang 5 years term na yan
ay magkakaroon ka ng monthly amortization na 2,108 pesos per month para sa 100,000 pesos na loan. Samantala sa GFAL naman, ang inyo pong 100,000 pesos na utang after 6 years ay magiging 136,000 pesos na. 36,000 ang kanyang interest after 6 years or equivalent sa 36% ng loan dahil po sa 6% per annum na interest rate. At dahil 6 years to pay, ang inyo po magiging amortization para sa loan lamang ay nasa 1,888 pesos bawat buwan. Idagdag pa po natin ang para po sa inyong loan redemption insurance na 38 pesos kapag 100,000 ang utang for 6 years. Yun po ay total na babayaran ninyo monthly sa GFAL ay nasa 1,926. Ngayon, i-subtract po natin yan doon sa monthly amortization ng mga PLI na nasa 2,108, makakatipid ka na nasa 181 pesos lamang. So ganito po yung eksena if ever ikaw po ay mayroong utang ngayon sa PLIs at gusto mong i-transfer sa GSIS bilang isang GFAL, if ever ito po ay ibabalik o magbabalik. Sa bawat 100,000 pesos na utang, makakatipid ka ng 181 pesos lamang kada buwan at manatagdagan ng 1 taon yung loan term mo sa inyo pong utang. No, tapos hindi pa magiging renewable kapag ito ay nasa GFAL na. Kaya ang tanong, ikaw ba bilang isang GSIS member na mayroong utang sa mga PLIs ay willing na i-transfer ang inyong utang mula sa isang renewable loan sa PLIs to a non-renewable GFAL sa GSIS? Makatipid ka ng 181 pesos monthly sa bawat 100,000 na loan at manadagdagan naman ng 1 taon ang loan term ng inyo pong pagkakautang. So yun po ay something na dapat pag-isipan ng isa pong GSIS member if ever magbabalik itong GFAL na hindi po magbabago yung kanyang loan terms and conditions. Ang problema dito ngayon mga master ay karamihan po sa mga nananawagan ng muling pagbabalik ng GFAL ayun pong mayroon ng existing na GFAL. Dahil nga po sa pagiging non-renewable nito ay parang naging medyo mahirap sa kanila yung paggalaw dahil po yung kanilang nasa 9,600 na monthly amortization sa GFAL ay hindi po nila pwedeng magagamit to renew for a loan dahil nga non-renewable itong GFAL. Kaya siguro sa halip na ibabalik itong GFAL at its same terms and conditions, pwede siguro na gawin itong renewable o kaya ay gumawa ng isa pong produkto ang GSIS na pwedeng i-buy out ang GFAL. Katulad na lamang po dito sa MPL, pero dapat taasan din po yung loanable amount no if ever sa MPL po nila ipasok, kasi marami po sa atin ang nasa maximum loanable amount na ng MPL at hindi na pwedeng bayaran yung GFAL if ever na ipapasok sa MPL si GFAL. No, so yun po yung mga bagay-bagay na dapat po nating tingnan, pero sa ngayon ay wala pa naman po na pahiwatig si GSIS na magbabalik si GFAL. Tanging mga hopes lamang ng mga GSIS members, tanging mga hinaing lamang nila, tanging request lamang nila sa GSIS na sana ay mapakinggan, sana ay ibalik ang GFAL, sana gawing renewable o kaya ay magagamit nila yung monthly amortization ng GFAL na hindi nila magalaw-galaw for 6 years dahil sa pagiging non-renewable nito. If ever na mayroon pong bago produkto ang GSIS na siya pong papalit sa GFAL, or if ever na mayroon mang gagawing pagbabago dito sa existing na GSIS Financial Assistance Loan, atin pa rin pong ihahatid yan sa inyo at pag-usapan natin nang sa ganon magiging point of considerations ninyo if ever you will have to make decisions, if ever you will be convinced na mag-apply sa bagong loan offer. Ganun naman po talaga yung ginagawa natin dito kapag may bago sa GSIS o kaya ay may bago sa mga PLIs. Dapat po natin pag-usapan para aware kayo sa pros and cons, para kaya po ninyong timbang-timbangin yung lahat ng mga sides and points bago kayo magdesisyon na mag-avail ng loan na yan
mula sa GSIS man o sa private lending institutions. Gusto ko lamang po linawin sa inyo ngayon, wala pa pong plano itong GSIS o hindi pa po sila nagpapahiwatig na magiging renewable ang GFAL o kaya ay ibabalik ang GFAL. Ito po ating tinalakay dahil po sa mga nakikita nating napakaraming komento na gustong ibabalik ang GFAL o kaya ay gawing renewable. Kaya pinapakita po natin sa inyo kung ano po yung magiging advantage kapag magbabalik si GFAL sa ngayon na yung mga bangko ay mayroon ng 5 years loan term. Tandaan po natin, naging malakas si GFAL noong time na ito ay inoffer ng GSIS dahil yung mga PLIs ay 3 years lamang yung loan term na ino-offer. Kasi GFAL ay 6 years kaya naging attractive ito para sa mga mayroong utang sa PLIs. Ngayon, kung hindi magbabago ang kanyang mga terms and conditions, nasa kamay na po at desisyon ng mga GSIS members if ever sila po ay mag-a-avail ng loan offer na yan, if ever ibabalik man o kaya ay ipagpatuloy na lamang yung nasimulan na loan sa mga private lending institutions. Again, if ever may mga updates po dito, atin pa rin ihahatid sa inyo para inyo pong malaman at inyo pong maintindihan at inyo pong maging bahagi ng inyo pong decision making may kaugnayan sa inyong loans sa GSIS at sa private lending institutions.